Hello everyone, for the luto serye na naman po tayo. Yung asawa ko nga nag-isip ng aming uulamin ngayon. Chicken Shanghai nga ang aming gagawin at hindi baboy. Isang pitso nga ng manok, isang carrots, isang sibuyas at bawang. Nakalimutan ko nga bumili ng celery kaya hindi ko na nilagyan. Ginamitan ko nga ng food processor nang mapadali ang aking trabaho. Tapos pinaghalo-halo ko lang at nilagyan ng pampalasa. Malaki pala yung aking pambalot na nabili. Kaya hinati namin muna sa gitna. Habang wala ngang ginagawa yung aking asawa ay siya na ang pinagawan ko para mabilis ang aking pagbabalot. Laking tulong talaga sa akin ng aking asawa kapag nandito siya sa bahay. At swerte ko nga ay mahilig siya sa pagluluto. At masarap nga rin siyang magluto. Bibihira na lang talaga ang mga lalaking tumutulong sa gawaing bahay. Wala naman kasi akong ibang makakatulong dahil yung isa kong panganay na anak ay nasa school pa. Yung dalawa naman ay maliliit pa. Maraming ang gawain ng isang ina kapag maliliit pa yung mga anak. Sikasuin mo nga muna sila bago ang gawaing bahay. Kaya minsan di na ako nakakapagluto at bumibili na lang ako ng lutong ulam. Mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Malapit na nga pala ako matapos sa aking pagbabalot ng Chicken Shanghai. Ito nga ang aking mga nagawa. Maghapon na nga naming uulamin to at magbabaon pa si Mister. Mamayang gabi pa nga siya papasok sa trabaho. Naisipan ko nga rin palang magluto ng miswa. Nang sa ganon may sabaw ang mga bata. Si Mister nga pala yung nagluto at ako naman ay nagpaligo ng aming mga anak. Pagkatapos ay naligo na nga rin ako. Nakaluto na nga yung aking asawa kaya ito pa kakainin ko naman yung dalawang anak namin. Tignan nyo naman siya at nakasibangot. Paano naman kasi hinahanap niya yung balat ng manok na pinirito ng daddy niya kanina. Akala niya tuloy yun ang ulam namin. Inuuna ko nga silang pakainin para naman makakain ako ng maayos mamaya. Medyo wala nga ganang kumain si Iya dahil meron siyang konting ubo at sipon. Lalo nga sa gabi, barado ang kanyang ilong. Hindi ko nga muna siya pinapasok sa school at baka makahawa pa. Buti nga tong kuya niya ay ganadong kumain. Sa alitan nga talagang nagkakasakit tong mga anak ko pagkatapos nung isa yung isa naman. Pagkatapos nga nilang kumain ay kumain na nga rin kaming mag-asawa. Habang kumakain nga kami ay dumating na yung panganay kong anak. Sinabi ko nga sa kanya ay sumabay na sa amin. Bihira nga lang kaming magsabay-sabay dahil nga din sa schedule namin. Schedule? May schedule pa talaga. Siyempre, masarap kumain ng sabay-sabay kayo. Sa isang pamilya, isa nga ito sa paboritong moment natin ang magkakasabay tayo sa pagkain. Masaya ako at magpapasalamat ako sa Diyos sa pamilyang pinagkaloob niya sa amin. Kahit dumating man yung araw na magkakahiwa-hiwalay kami, kapag sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Yung pagmamahal namin sa isa't isa ay mananatili. Sadyang napakabilis nga lumaki ng mga bata. Kaya habang nasa poder niyo pa sila, iparamdam niyo yung pagmamahal ng isang magulang. Natapos na nga kaming kumain at ito binihisan ko na nga si Ram. Pinasuot ko na nga yung uniform niya at pagkatapos ay sinapatos ko na nga rin siya. Sunod ko namang inayos yung kanyang buhok. Hindi ko na nga pinatayo at medyo mahaba na yung buhok niya. Pinalabas ko na nga siya nang makaalis na nga kami. O diba, gwapo naman yan. Hihatid ko na nga siya kaya hanggang dito na lang po muna. Thank you for watching. See you my next vlog. Please follow me. Bye bye.